Mac Vincent Merabuna po from Balita, Manila Bulletin. So, iminungkahi niyo po sa naging panayam ng 1PH sa inyo noong November 11, 2025 na ang sabi niyo po mas maganda na magbitiw na lang si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto para hindi na maulit yung pangyayari na pagpapatalsik sa pamilya nila noon sa Malacanang. Babasahin ko lang po yung sinabi niyo. Ang suggestion ko nga, kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi na siya paalasin ng tao kagaya na nangyari sa mga parents niya. Dagdag niyo pa po, sobrang galit na ang mga tao. So dagdag po rito, at idagdag na rin po natin yung mga sinabi nila Saldico at ni Senator Amy Marcos. Sa tingin niyo po ba, may posibilidad o mayroong potential na maulit ang EDSA People Power at patalsikin si na Pangulo sa Malacanang? Yun lang po. Kung hindi siya magbibitaw, I'm dead sure mapapatalsik yan. Kaya sabi ko na nga kanina, ang mga military, maawa kayo sa mga anak nyo. Kinabukasan na ang mga kabataan ang ninanakaw. Ano mangyayari sa Senado? Isa lang matanda ko, sinong national hero natin? Jose Rizal. Hindi ko na matabasa lahat yung buhay niya, pero may nakita ko na hindi ko makalimutan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ang bansa. Yun, nakalagay kay Jose Rizal. Ang kabataan, ang kinabukasan, ang ating bansa. So mga kabataan, gising po kayo, lumabang kayo, pero sabay-sabay, hindi kanya-kanya. Pag kayo ang kumilos, so suportak po kami lahat. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang ambisyon. Kalimutan na natin mga ambisyon muna. Kalimutan natin politics. We should concentrate on the sake of the honor of our country. So wala po mangyayari dyan kung hindi tumulong ang mga military. Kung maawa sila at may gagawin sila, yun, tapos ang buksin kung maawa sila sa Pilipino. Nasa konstitusyon naman yan eh. Follow-up na tanong dito. Magandang hapon po, Maring Chapit. Resito po sa DCW. Tama ho ba yung pagkakaintindi ko doon sa naratibo doon sa panawagan niya? Parang pagbaliktad po ba sa militar? Bumaliktad po sila? Tama po ba? O mali lang ako ng interpretasyon? Liliwanagin ko ha. Salamat po. I want a peaceful movement. Hindi ko sinasabi na mag-withdraw na mga military. Kung maawa sila, nasa konsensya na yan. Konsensya lahat ng mga military. Kung ayaw nila, di mga sundalo, mga pulis, konsensya. Kung may konsensya pa sila mag-decide. Hindi ako. Wala akong sinasabi na withdrawal, nag-aantay yung magdedemanda sa akin. So, peaceful movement, Mas bitter ba? tutulong ang military to protect. Mas bitter. They're mandated to protect the Filipino people and the state. Nagkakagulo ng Pilipinas. Mas bitter daw ang... Ano, manonood na lang po ba kayo? So wala akong kinakausap na mga military. Wala akong sinasabi na they should withdraw. Nasa konsensya nila yan. Mas madali masolve. Kung sila mag-decide, nasa konsensya nila yon. Kung makonsensya nila na maghirap ang taong bayan, kasalanan po nila. Na nga, wala namang binalabas na kaso. So hindi ko sinasabi na pag nagrusto, nasa military yan. Yun, so, ito po ni Gob, ano? So, para pa tanong dito, pag wala na, ito na sa table, ano? So, wala na siguro, so... Sir, in relation to that, sir, maitanong ko lang, ito pwede nyo sagutin, pwede hindi po. Kasi in relation to that, parang your name has been mentioned among the 21 personalities na, yung persons of interest dun sa September 21 rally or sa DSTAB. Maybe this is an opportune time para masabi ninyo yung signing ni sir. Isa ako sa nagplano at walang katotohanan yun. Hindi ko kilala yung mga iba doon eh. Sira Olo, Caro, Helio.
Ako, hindi ako pumunta, nagpakain nga ako eh. Iba-ibang grupo yan. Nagpakain ako. Kinain naman lahat. Hindi ako nagsalita doon. Okay, Way, follow up pa yata dito, Gob. Good afternoon po, Gov. Ian Maghanay from DNC. Gov, clarify ko lang. Check. Clarify ko lang po. Kabilang po kayo noon sa mga sumuporta sa kay PBBM para sa pagkapangulo. And how do you respond to those critics na nagsasabi na online po ito, mga critics na nagsasabi na bakit nyo raw po sinuportahan yung Pangulo gayong alam niyo naman in the first place na allegedly drug user yung Pangulo. Thank you. Humingi na ako ng pawanhin noon pa. Nabudol po ako. Ayun, nabudol kami. Nabudol po ako noon, kaya humingi ako pagmantin. Lalong-lalo na sa mga mayors, governors, yan ang mga nagtrabaho ng uso. Especially the Councilors League. Dahil ako presidente ng Councilors League nung araw, ako presidente ng Mayors League, ako presidente rin ng Governors League. So, nabudol lang po tayo. So, yun. Nabudol Wag na lang. tayo pabudol ulit. Okay, meron pa po isang tanong dito, Gob. Huwag naman pong budol. Hi, Go. Margo from SMNI. Sinasabi niyo po kanina na parang matagal nang nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos. Meron po ba kayong first-hand information about that? And ano po kung masasabi niyo dun sa call na magpa-hair follicle test po yung Pangulo? Ayaw niya eh. Di ba umayaw na? Maganda kung magpa-drug test. Ayaw niya dahil modern na ngayon ang drug test. Hindi lang yung... Ayaw ko wala. Sabi niya, ayaw. Pero ano pong impression sa inyo, yung pagtanggi nila sa ganitong challenge? Okay? Ano pong impression nyo, ano pong impression para sa inyo itong pagtanggi ng administration sa ganitong challenge na magpa-drug test sila? Eh, guilty sila. Ba't ayaw? Kung malinis siya, ako, gusto ko. Hindi ako nagdadrag. Oh. Guilty sila kung ayaw niya magpa-drug test. Yun, that's the best test. Hindi ako drug-addict. Testing niyo ako. Napakadali. Ayaw niya. At ibig sabihin totoo. May isa pa umirit dito, Gob, bago ko ibigay dyan sa table. Governor, magandang hapon po. Grad po from Bomboradio. Sir, nung nakarang araw lamang po ang ombudsman ay nagsampa na ng first case about sa flood control investigation nila laban kay Zaldico. And then, Ombudsman Remulla said also na yung mga remarks ni Zaldico na nagpaparatang sa kanyang mga itinawag na pangalan ay iniimbestigahan natin ng Ombudsman. Kabilang narito po yung Pangulo. What do you think or what is your reaction to this or how do you trust this? Eh wala. Pati Pangulo kamo eh. Yes, po. Pati Pangulo, I dare. The Ombudsman, imbestigahan niya si Pangulo. Hindi niya po imbestigahan yan. Si Pangulo naglagay doon eh. Hindi niya ma-mention si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan niya Pangulo, ditanggal siya. Nagawa, siya pwede yung sagot na. Hindi po, mangyayari yun. Ikaw manahimik po. Okay, very clear ang sagot ni Gob, ano? Binabalik ko sa table. Are we done with our questions? Wala na po ba? Pag wala na po dito Okay. sa side namin. Oh, Okay? sir, on a lighter note, on a very light note, ito, nasa sa inyo kung gusto ninyong sagutin o hindi. Sir, yung pong balita na nalilink kayo sa isang actress. Kay Yung Jillian Ward. nalilink po kayo sa isang actress. Sa Si Jillian Ward daw. mga sinasabi Hindi ako ninyo. natatakot, pero sa babae, takot ako. So, hindi nyo sasagutin, sir? Wala kayong comment? Depende kung sino babae. Sir, yung sinabi niya, Balik tayo sa pag-control. Hindi, Gov, ito, Miss Universe na po kasi. Plano nyo pa bang inalok pa ba sa inyo yung Miss Universe na bilhin? Kasi iba na ulit may may-ari ng Miss Universe organization eh. Sa Mexican businessman na. Wala na sa tayo. Oo, kaya sira sila eh. Wala na po ba kayong interest na bilhin yun? At saka naibalik na po ba yung pinuhunan nyo nun nung ginawa yung Miss Universe dito? Hindi ko kailangan bilhin dahil binibigay sa akin anytime kung saan ko gawin sa buong mundo. Dahil ang Miss Universe, mahal,
At nung nakilala ko sila, stricto sila. Sino ang binabatan mo? Before we continue discussing Miss Universe, sabi sa akin, you have to deposit $1 million, unrefundable. Sino negosyante papayag yan? Oh, kung di kayo nakaintindihan, kung saan kanila kayo $1 million. O, kinuha ko, dahil hindi naman ako nanloloko ka ako. Niyara ko. Let's go, discussion. O, magbigay ka ngayon ng... Ipulban na natin para makumpisa ang bahala ka ako dahil bumili na ako ng aeroplano, bumili na ako ng yate, buses, para sa dyan. Handang-handa ako. Kasi ang Miss Universe, mahal yan. Ang pupunta sa Miss Universe lang, 6 million. So bago kami pumirma, magdagdag kayo ng $5 million. Manunungin ako sa million, hindi ko bibigay. So nagbigay ulit ako $5 million. O, let's sign the contract. No, sir. Kasi lahat ang gasto sa Pilipinas sa'yo. Nakahanda ako. Ako gagastunan, hindi sir. Kasi nangyayari sa mga ibang bansa, pag kanila na hindi nagpagastos. Anong gawin nyo ngayon? Pag-deposito kayo ulit, sir. Magkano? $6 million gagastusin ko dyan. Ako. Another 6 million. 12 million na. At napilitan ako. $6 million binigay ko. At nung pagdating nila dito, may nag-ano ng mga kababaihan, exploiting ng mga babae. Ay, ayusin mo yan, Gobernador. Bakit? Kayo mag-ayos, kayo ano eh. Hindi, kayo nagtatiis Pilipinas eh. Magkano kailangan? $1 million ulit para gawin nila. So, 13 million na. So, total, 15 million na ginastos ko. Pera pa yate, pera pa aeroplano. So, total of $20 million. Mahirap, mahal. Pero, ang Miss Universe, saan man sila, hindi pwede ilabas sa hotel. Dahil kung may mangyari, international issue. Kaya nung sa Pilipinas, sa dakilang ginastos ko na, nilabas ko sa buong Pilipinas. Hindi pwede yan, hindi pwede. Binayaran ko na kayo kako, nilabas ko lahat. So, total, nag-declare sila na this is the best ever, most successful Miss Universe in the entire history of Miss Universe. Tapos pa nila. So ngayon, Governor, kung saan mo gusto gawin, may discount pa. Wala nang down payment. Gawin mo kasi sa bansa. Oh. Kaya, anytime na kunin ko, madali lang. So, hindi ko lang binili. Yun, yan po yung balitaan sa Makla, no? Merong hard, merong light. Okay? Okay, we're done. Ladies and gentlemen, maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa araw na ito. At of course, we give our thanks. It's our pleasure and honor, sir, that you gave us your time today. Maraming salamat despite your busy schedule. Ngayon, before we end this, we'd like to hear a few parting words from the good governor. Sir, parting words. Ulitin ko lang po yung sinabi ko para maliwanag po lahat. Huwag kayong maniwala na walang alam ang presidente sa kalukuhan na ito. Ulitin ko, NEP, National Expenditure Program. Yan ang budget ng presidente na iprepresenta sa Congress and Senate. So, tatawagin niya lahat ng mga departamento, pagbibigay sila ng budget nila, hihimayin niya yan at pipirmahan. Siya walang pumirma. Walang kalukuhan doon dahil marami nakakaalam, lahat ng departamento. Public yan, walang insertion. So tama si Claire Castro eh. Bakit maglalagay si Presidente sa BICAM eh? Pwede naman ilagay sa NEP. Hindi pwede ilagay sa NEP. Tama siya. Hindi naglagay si Presidente. Makikita eh. So pagkatapos doon, pipirma niya, pupunta nga sa Senate, Congress, himayin niya, Senate, magagawa rin, papasa rin. Then, kailangan magtama yung Senate and Congress, pupunta na sa BICAM. Karamihan ng nalagyan na yung Senate at Congress ang insertion, pinakamalaking insertion nandun na sa BICAM. Karamihan. At pagkatapos doon,
kukunti na lang sila doon eh. Kaya, hindi ko nasasabihin mga tao doon, kukunti na lang. Lalabas din sa dyaryo. Yun na, dadali nila kay Presidente. Si Presidente uli ang titingin. Hihimayin niya ng gusto yan. Iimbestigahan ng gusto. Titingnan niya kung nandun yung mabili niya kay Sandico na 100 million. $1 billion. $1 billion peso. 100 billion peso na bili ng Presidente sa insertion. Sinabi ni Sandico, narinig nyo lahat yung ano niya. So, nandito lahat yung insertion. Ang budget ngayon ng Pilipinas, 3 trillion, bahigit, kulang-kulang 4 na trillion. So, pinag-uusapan natin dito, flood control lang. So, yung insertion nga na 100, nandyan lahat, tinignan niya, sigurado niya na doon. Tinanggalan lang ng 1.5 million. Katiting, 1.5 billion. So, nasa insertion, alam niya, 98.5. Nandun lahat. Ang na-menos lang doon, 1.5 million. Talagang 98.5 billion ang insertion na nangyari. Pinagalan niya ng lipstick, di pa rin takihan, 1.5. Talagang kuripot itong billion na ito. At nakakaya sa mga Ilocano, ako po Ilocano, nakakaya sa mga Ilocano, sinisira niya mga Ilocano. Yun lang nasabi ko dito, Ilocano ako. Ang Ilocano na nagsasabi ng totoo, isa lang ang salita ko, ginagawa ko. Pag nagkamali ako, sorry, nagkamali ako. Dali, nobody is perfect, nagkakamali ng tao. Pero kung may sinabi ako, hindi ako babaliktad. Tatayo ko yan kung tama. Kaya ito, tinatayan ko na naniniwala ko sa mga sinabi ni Sandico dahil sa Pangulo talaga, tatlo lang sila eh. Ni Sandico hindi gagawa na inutusan agad. Pagkatapos ng eleksyon, di pa sila mupo, nagpaplano na. Di pa sila mupo. Talagang tanakawan ang ating bansa. Ano mangyayari sa ating bansa kung tuloy-tuloy sila? Wala, palagi ko, di magre-resign yan. Kaya kako, by force. Sino baka by force? Kung makonsensya ang mga military, sila nang bahala. Kung wala siya ng konsensya, kawawa ang ating kababayan. Tatagal, pero hindi tatagal yan kung hindi tutulong ang military. Protektahan mga tao. Baliwanag, protektahan ang tao. And the state, nakakagulo na ang state natin. Huwag nyo nang antayin, dumating pa yung mga ibang ginagamit sa nung araw kay former Ferdinand Marcos Sr. na marami ng rebelde na papaputok at lahat. Darating tayo doon, wag na sana, maawa na sana si BBM na magdang dumating doon. The sooner the better, Mr. President. Boy, you better resign now. Wala ka nang ligtas. You can run, but you cannot hide. Saan ka tatakbo? Sa ibang bansa, punong-puno ng overseas workers, ang buong mundo. Ikaw ba, MC? Hindi ka makakapagtago. Baser ka pero maganda. Kaya nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon sa inyo lahat. Kung wala na kayong question, wala na ba? Okay, marami pong salamat sa inyo lahat at sana sama-sama tayo mag-explain sa mga tao para maintindihan tao itong sinabi ko. Paliwanag ko na alam ni Presidente ito. Ang liwanag. Paliwanag pa sa buwan. 2 beses siya pinirmahan. Sa NEP, pinirmahan niya bago umikot. Pagbalik sa kanya, pinirmahan niya. Doon na lumabas yung mga karukuhan natin. At yung nandito po ang mga ebidensya, yung sinabi ni Sandico, 1,500,000 pesos lang natatanggal sa 100 billion na pinag-insert ni Presidente.
Maraming pong salamat sa inyo lahat. Tayo guys. Paano ba tayo? Oo nga. Buwang. Naibulong ko lang kay Sir Sal, sabi ko di ko na itanong. Kasi may sinabi si Senator Ping Lacson na kung talagang kasama si BBM, ba't niya binito? Bakit hindi ito ni? Yung kailan? Tulig na hero na siya. Alam niyo po, mga kaibigan, nakalimutan ko sinabi. Walang mangyayari sa Senado dahil ang nangyayari doon, kaputi-puti ko, kakaputi-puti mo. Ang gano'n ang nangyayari. Kaya walang mangyayari dyan. Bakit tahimik ang mga senador natin? Wala na yung mga kalidad nila totoong oposisyon. Sinong totoong oposisyon ng araw? Ninoy Aquino, Jerry Rojas, Jose Jocto, at Lorenzo Tañada. Wala na yung mga ganong kalidad na independent. Na pag may mali, kasama man nila o hindi, nagsasalita sila. Dito, bakit hindi nagsasalita ang mga senador? May kasalanan ba kayo lahat? Ako nagsasalita, wala akong kasalanan. Kayo dyan! Pagsalita kayo, alam nyo na lahat ang katiwalian. So, yun ang sagot ko sa... Sabi mo, Kabuhatan. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. God bless. Maraming salamat ko. Picture taking tayo. Join po dito. Parang souvenir shot lang po natin kay Gob. Sino po gusto sumama po rito? Diba kasama natin sa hanap buhay? Dito po. Okay? So ito pong balitaan sa Makra, ano po yan, twice a month. No? Ginagawa po dito. Gusto nyo po i-cover, nagbibigay po kami ng announcement every magsasagawa po kami ditong balitaan na ito. Ano ba to? Hawakan mo nga to. Hawakan mo nga to. Sige, sige. Kahit man. Kanino to? Sisil? Sisil. Tibagkat. Puro 1, 2, 3 lang.